Muling nagkasundo ang Amerika at Iran na itigil muna ang gantihan ng pag-atake. Yan ay matapos magkasagupaan ang kanilang mga puwersa sa Strait of Hormuz. Live mula sa TV5 Media Center ng Moon sa balita, si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, una sa lahat, bakit ba nagkaroon ulit ng pag-atake? Gayong, di ba nagkaroon na ng peace agreement? Alam mo, Gigi, nagtuturoan at nagsisisihan nga itong US at Iran kung sino ba talaga ang lumabag doon sa kanilang ceasefire agreement. So umamin ang US na tinarget nito ang Iran dahil nga sa patuloy nitong pag-atake sa mga commercial ship doon sa Strait of Hormuz. So nagbanta ang si US President Donald Trump na ipagpapatuloy nila yung kanilang pag-atake sa Iran kung hindi titigil itong Iran doon sa pag-atake nga dyan sa mga commercial ship dyan sa Strait of Hormuz. At kapag nangyari daw ito, baka raw mabura na sa mundo ang Iran. Ako, grabe ano. Pero bilang ganti, nagpakawala naman ng Iran ng drone strikes doon sa mga military facilities ng US doon sa Kuwait at saka sa Bahrain. Una nang umalma ang Iran laban doon sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na alam naman nating kaalyado ng Iran itong Lebanon. So sa isang pahayag, sinabi naman ng US officials na nagkasundo na ang US at ang Iran na mag-stand down at pag-uusapan nila itong problemang ito sa isang meeting doon sa Doha sa Qatar. Gigi. At Gerard, dahil dito sa pangyayaring ito, may epekto ba ulit sa presyo ng petrolyo itong sitwasyon na to? Alam mo, Gigi, sa obserbasyon natin, dahil urong-sulong itong peace negotiations ng US at Iran, parang ganun din yung magiging galaw ng presyo ng langis natin sa simula bukas. Ano? Kasi hindi din natin maintindihan kung ang mangyayari ba dito, magkakaroon ba ng rollback o magkakaroon ng increase. So, ang sinabi ng DOE ay magkakaroon daw ng posibleng rollback na 1 peso and 16 centavos o magtataas ng 84 centavos sa presyo ng diesel. Sa gasolina naman ay posibleng may tapyas na 10 centavos o dagdag presyo na 1 peso and 90 centavos. Sa kerosene naman ay pwedeng magkaroon ng rollback na 78 centavos o dagdag na 1 peso and 22 centavos. So kinakwento sa atin ni Energy Secretary Sharon Garin, itong mga oil companies kasi iba't iba yung presyo nila ng pagkuha ng kanilang supplies kasi depende kung saan bansa nila kukunin, iba yung expenses nila doon sa freight, sa shipping o yung pagbiyahe nitong mga supplies na ito papunta dito sa Pilipinas, yung insurance at premium at iba't iba pang mga gastos. So range yun na ibibigay ng DOE. Pero ang sabi ni Secretary Garin, parang indikasyon naman daw itong makikita nating paggalaw ng presyo ng langis bukas doon sa pagiging stable na ng ating supply, ng ating presyo dahil hindi nakatulad nung dati na nasa 10 piso, 20 pesos yung galaw ng presyo ng langis. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. So, meron talagang may difference kada company eh. And putting it in one number only, medyo may dehado din. Ngayon, dahil medyo kumakalma na yung merkado, nilagyan namin ng price range kasi para lumapit siya sa kung anong binabayaran ng na actual na expense ng companies sa binibili nilang petrolyo. So, At Gerard, sa ibang usapin ay tataas daw ang singil dito sa toll sa SLEX. Anong update dito? Nako, tama, Gigi. Heads up lang sa mga motorista dahil magtataas ng singil sa toll dyan sa South Luzon Expressway at doon sa Star Tollway o yung kilala na pala ngayon sa pangalan na Apolinario Mabini Superhighway. So, ang magiging galaw dyan ay mula Alabang hanggang Calamba ay magkakaroon ng dagdag na 11 pesos hanggang 32 pesos depende sa klase ng sasakyan. Dahil dito, magiging 137 hanggang 411 pesos na ang toll. Mula naman sa Calamba hanggang sa Santo Tomas, Batangas, ay magkakaroon ng 3 pesos hanggang 9 pesos na dagdag sa toll. Katumbas yan ng 37 pesos hanggang 111 pesos na dagdag singil. Tataas din ang singil sa Star Tollway sa Section 1 ng nasabing expressway o mula doon sa Santo Tomas hanggang sa Lipa, Batangas ay madaragdagan ng 4 pesos hanggang 13 pesos ang toll. Mula naman sa Lipa hanggang sa Batangas City ay may dagdag na 4 pesos hanggang 12 pesos. Katumbas yan ng 121 pesos hanggang 363 pesos na singil sa toll mula Santo Tomas hanggang sa
Batangas City, depende sa klase ng sasakyan. So paliwanag ng Toll Regulatory Board, ito ay second tranche na dahil may pinatupad sila na toll hike noong January at hinati nila sa dalawa itong pagtataas ng singil sa toll para nga naman hindi masyadong mabigat para sa mga motorista. Pero Jiggy, ito maiba tayo ng konti. Good news naman para sa mga consumer dahil magkakaroon ng bawas presyo na 12 pesos sa kada litro ng LPG. So ang katumbas niyan ay 132 pesos na bawas sa presyo sa kada 11 kilos na tangke. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.